Alam mo ba, na ang kwento ni Perseus ay isa sa mga pinakakilalang mito sa mitolohiyang Griego? Siya ay isang demigod, na anak ni Zeus at Danae. Ang kwento ni Perseus ay nagsimula sa isang propesya, na si Haring Acrisius ng Argos ay nag-alala na wala siyang lalaking tagapagmana para sa kanyang kaharian. Kaya't humingi siya ng payo mula sa isang orakulo, upang malaman kung maaari bang manganak si Danae, ang kanyang anak na babae, ng isang anak na lalaki, na maaaring magmana ng korona ng Argos. Ngunit, ang orakulo ng Delphi ay nagbabala sa kanya na isang araw, mapapatay siya ng apo niya, ang anak na lalaki ng kanyang anak na babae. Dahil sa takot na ito, kinulong niya si Danae sa isang tansong silid upang maiwasan ang anumang posibilidad na magkaroon siya ng anak. Ngunit, si Zeus, ang hari ng mga Diyos, ay naakit kay Danae. Nagpakita siya sa kanya bilang isang gintong ulan at nagbunga ito ng isang anak na lalaki at pinangalanang si Perseus. Nang malaman ito ni Haring Acrisius, itinapon niya si Danae at Perseus sa dagat gamit ang isang kahon. Sa tulong ng mga Diyos, sila'y naligtas at napadpad sa isla ng Seriphos. Nang makarating si Danae at Perseus sa isla ng Seriphos, sila'y natagpuan at inalagaan ni Dictys, ang mabait na kapatid ng hari ng isla na si Polydectes. Lumaki si Perseus na maging isang malakas at matapang na binata sa ilalim ng pangangalaga ni Dictys. Si Polydectes, ang hari ng Seriphos, ay nagkaroon ng pagkagusto kay Danae, ngunit hindi siya makalapit dahil sa proteksyon ni Perseus. Kaya't nag-imbento siya ng isang plano upang mapalayo si Perseus. Sinabi ni Polydectes na magpapakasal siya at ang kanyang handog ay ang ulo ni Medusa, ang gorgon na may mga ahas na buhok at ang sinumang tumingin sa kanya ay nagiging bato. Alam ni Polydectes na ang misyong ito ay halos imposible at mapanganib, ngunit dahil sa pagmamahal ni Perseus sa kanyang ina, naglakbay si Perseus upang patayin si Medusa at ibigay ang kanyang ulo kay Polydectes bilang handog. Upang mapagtagumpayan ni Perseus ang kanyang mapanganib at kahangahangang paglalakbay, siya ay humingi ng tulong sa mga Diyos. Bago siya naglakbay, tinulungan siya ni Hermes, ang Diyos ng paglalakbay, na magkuha ng mga sandata. Binigyan siya ng mga sandatang espesyal tulad ng isang baluti na nagpapantay ng mga bagay at isang malakas na espada. Nakipag-ugnayan din siya sa mga nymphs at mga grays, mga makapangyarihang nilalang na may impormasyon tungkol kay Medusa. Binigyan siya ng mga impormasyon at tulong mula sa kanila. Lumapit din siya kay Athena, ang diyosa ng karunungan at digmaan. Binigyan siya ng isang kalasag na ginawa mula sa kanyang sariling balat na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga ahas na buhok ni Medusa. At nang makumplito ang mga gamit, sinimulan na ni Perseus ang misyon. Sa huli, pumasok si Perseus sa kuweba ni Medusa at nakipaglaban siya dito. Gamit ang kanyang espada at kalasag, nagawa niyang hindi tumingin ng direkta kay Medusa upang hindi siya maging bato. Sa halip, tinamaan niya ito sa leeg at pinutol ang ulo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwentong ito. Sa sandaling putulin ni Perseus ang ulo ni Medusa, lumabas ang dalawang mga anak ni Medusa kay Poseidon. Mula dito lumabas ang isang mandirigma na nagngangalang Chrysaor at ang may pakpak na kabayo, si Pegasus. Upang mabilis na makatakas, tumalon si Perseus sa Pegasus at lumipad pabalik sa Seriphos. May mga ilan pang nangyari sa paglalakbay ni Perseus, pabalik sa isla ng Seriphos. Sa ilang mga bersyon ng mitolohiya, nagkaroon ng paghaharap sina Perseus at Atlas. Sa isang bersyon, humingi si Perseus ng tirahan kay Atlas, ngunit ito ay tinanggihan. Bilang tugon, ipinakita ni Perseus kay Atlas ang ulo ni Medusa, na ginawa siyang isang bato na ngayon ay kilala bilang Bundok ng Atlas. At pinagpatuloy ni Perseus ang kanyang paglalakbay pabalik, at napadaan sa lugar ng Ethiopia. Dito ay nakita niya ang isang babae na nagngangalang Andromeda. Si Andromeda ay isang magandang birhen na anak ng hari at reyna ng Ethiopia na sina Cepheus at Cassiopeia. Dahil sa kayabangan ni Cassiopeia na inakala niyang mas maganda siya kaysa sa mga nymphs ng dagat, nagalit ang mga diyosa ng dagat at nagpadala ng isang malalaking halimaw upang saktan ang kaharian ng Ethiopia. Upang iligtas ang kanyang kaharian, napagpasyahan ni Cepheus na ibigay si Andromeda bilang handog sa halimaw. Ngunit bago ang pag-aalay, dumating si Perseus, isang bayaning Griego na naglalakbay kasama ang ulo ni Medusa. Nahulog siya sa pag-ibig kay Andromeda at nagpasya na tulungan siya.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ulo ni Medusa, pinatigil ni Perseus ang halimaw at sinagip si Andromeda. Pagkatapos ng tagumpay na ito, sila ay nagkasundo na magpakasal. Ang kasal ng dalawa ay nagdulot ng galit kay Perseus mula sa mga pretender na nag-aasam na makuha ang kamay ni Andromeda. Sa isang pagkakataon, pumatay si Perseus ng ilang mga manliligaw gamit ang kapangyarihan ng ulo ni Medusa. Matapos ang kasal, bumalik sina Andromeda at Perseus sa Seriphos, kung saan sila'y nagmula. Dito sila nanirahan at nagtatag ng kanilang tahanan bilang mag-asawa. Sa pagbabalik ni Perseus sa lugar ng Seriphos ay pinuntahan niya si Dictys, isang mabait na tao na naging tagapag-alaga ni Danae at Perseus sa Seriphos. Siya ang nag-alaga at nagbigay ng proteksyon sa kanila habang sila'y nasa isla. Kinilala ni Perseus ang kabutihang loob ni Dictys at itinuring siya bilang isang mabuting kaibigan. At dito ay napag-alaman ni Perseus ang tunay na plano ni Polydectes, kaya't ginamit niya ang ulo ni Medusa upang gawing bato si Polydectes at ang kanyang mga tagasunod, dahil sa maling pamumuno nito. Ngunit ang masamang hula na tungkol sa pagpatay niya sa kanyang lolo na si Acrisius ay hindi mawala. Sa katunayan, pagkaraan ng ilang taon, habang nakikilahok si Perseus sa isang paligsahan sa paghahagis ng discus, hindi sinasadyang natama ni Perseus ang kanyang lolo, na ikinasanhi ng kanyang kamatayan at ang hula ay natupad.